Pag-usapan naman natin ngayon yung tinatawag na limiting and excess reagents. So ano ba yung limiting and excess reagents? Ang excess reagents muna, sila yung reactants that are not completely consumed or reacted upon when the reaction is complete. So ibig sabihin, kung meron kang chemical reaction, after ng reaction, meron ka pang tira-tira. Okay? Mga unreacted sila, no? Unreacted. Tawag natin doon, excess reagents. Kumbaga, sobra-sobra sila. Okay? And then yung mga limiting reagents naman, they are reactants that are completely consumed or reacted upon when the reaction is complete. Okay? Yung sabihin, sila yung sakto lang yung amount. Lahat sila na-convert sa product. Okay? Yun yung mga limiting reagents. Now, its quantity limits or controls the amount of product formed. Kaya sa mga calculations natin, hinahanap natin dito yung limiting reagents. Of course, yung excess reagents madidetermine din natin. Pero kung gaano karami yung limiting reagent, okay, pag sinabi kong gaano karami, ang tinutukoy ko dito yung mole, no? Kung gaano karami yung mole nito, ito lang yung magdedetermine kung gaano rin karami yung product na ma-form natin. Siyempre, nakabase yan sa balanced chemical equation. Okay? At siya rin yung magsasabi kung gaano karaming excess reagent yung kailangan lang natin. Okay? Kaya napaka-important nitong konsepto ng limiting and excess reagents. Alright, ito yung steps natin sa pag-determine kung alin ba yung limiting, alin yung excess, at kung alin yung excess, ilan yung matitira after the reaction. Number 1, pinakamahalaga, balance dapat yung equation. And then, yung mole ratio, susulat natin. So, sa last lesson, pinag-usapan natin yung mole ratio na yan. And then, calculate the average moles of the given amounts of each reactant. Papakita natin mamaya kung paano ito ginagawa. And compare the mole ratio of available reactants with the mole ratio of the reactants required for complete reaction. Okay? So, dito na tayo sa example. For example, if 1 mole of zinc and 0.8 mole of HCl or hydrochloric acid are brought together to react, which of the reactants is the limiting reagent? Which reactant is in excess? And how much of the excess will be left? Okay. So, sa ganitong klaseng reaction, okay, or sa ganitong klaseng problem, dapat, dito kasi hindi given yung chemical equation. So, tayo yung magsusulat, no? So, meron tayong zinc. Nag-react daw siya sa HCl. Okay. So, this is an example of a single replacement reaction. No? Single replacement reaction. Kung saan, yung zinc, i-replace niya si hydrogen. Okay? Mas reactive si zinc kaysa kay hydrogen. Tapos kukunin ni zinc si chlorine. Sila yung dalawa yung magpa-partner. Pinaltan niya si hydrogen. No? Kaya nga single replacement. So, after the reaction, magpo-form tayo ng zinc chloride, ZnCl2. And then, yung H2. Ang H2 gas yan. Kaya kapag pinagsama mo tong zinc metal, tapos naglagay ka ng acid like hydrochloric acid, makikita mo magbabubble yan. Pwede nyo itry yan sa test tube, maglagay kayo ng HCl, and then mga zinc pellets or metals. Mamaya makikita nyo may mga bubbles na yan, nag-escape. Yung nag-escape na bubbles na yon, hydrogen gas yan. So, ito yung chemical equation natin. Zinc reacting with HCl to form zinc chloride and hydrogen gas. Ang tanong, ilang balance na ba yung equation natin? Hindi pa. Kasi, dalawa yung hydrogen natin dito, dito iisa. Dalawa yung chlorine, dito iisa rin. Lagyan ko na lang ng 2 sa harapan para mag-balance. Okay? So, in that case, balance na yung chemical equation natin. Alright? Isulat ko lang dito yung mga given later. So, meron tayong 1 mole of zinc and 0.8 moles of HCl. Okay? Tandaan natin tong mga givens na to. And then, itong chemical equation. Ayan. Ito given siya, pero hindi siya balanced. So, dito, isa-solve natin siya. So, again, meron tayong zinc reacting with 2HCl. Hindi ko na sinusulat yung state nila, no, for simplicity. Producing zinc chloride and hydrogen gas. Alright. So, ito yung unang step natin. Sulat natin yung balanced chemical equation. Number 2, yung mole ratio. Okay? Ang mole ratio, ang hinahanap kasi natin dyan, since ang topic natin ay LR tsaka ER, limiting and excess reagents. So, yung mga reactants yung concern natin. So, hanapin natin yung mole ratio ng zinc at tsaka ng HCl. So, pwede natin siyang isulat as 1 mole of zinc over 2 moles of HCl.
Or, pwede rin baliktad, 2 moles of HCl per 1 mole of zinc. Okay? So, yun yung mga mole ratios natin. Next, tandaan natin yung mga given. Ano ba yung given sa atin? Meron tayong 1 mole of zinc and 0.8 mole of HCl. Ano nga to? Given. Sila yung mga given. Ngayon, ganito ko siya iniisip. Hindi ko sila iniisip as basta given lang. Iniisip ko sa kanila as available. Okay? Available. Available saan? Sa laboratory. Okay? Ibig sabihin, sila yung meron ako ngayon. Alright? Sila yung meron ako. Meron akong 1 mole of zinc and 0.8 moles of HCl. Paghahaluin ko daw yung dalawa. Okay? Next, number 4. Dito na tayo magde-determine. Okay? So, dito na natin malalaman alin ba yung limiting, alin ba yung excess. So, ganito natin pwedeng isipin to. Tingin muna kayo dito sa 1 mole of zinc. Dapat tatanungin nyo yung sarili nyo. Okay, meron akong 1 mole of zinc. What if ginamit ko lahat yan? Okay? What if ginamit ko lahat ng zinc? Gaano karaming HCl kaya yung i-consume niya? So, ganun yung tanong natin. No? So, if I use 1 mole of zinc, mag-introduce lang ako ng mole ratio. Okay? Saan manggagaling yung mole ratio? Dito sa step number 2. So, yung zinc nasa baba, yung HCl nasa taas. Alin gagamiting relationship? Ito. Okay? So, 2 sa taas, 1 sa baba. Cancel yung mole ng zinc. Ang matitira, mole of HCl. So, 1 times 2 is 2. 2 moles of HCl. Anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin, kapag ginamit ko to, yung 1 mole of zinc, ang makokonsume niya na HCl ay 2 moles. Pero, ilan lang ba yung available kong HCl? 0.8 lang. Kulang. Okay? Kulang siya ng 1.2 moles. So, ibig sabihin, pangit to, no? Hindi pwede. Hindi pwede. Next, what if, ito naman yung second question natin. What if ito yung kinonsider ko as the limiting 0.8 mole of HCl. So, gamitin natin siya. 0.8 mole of HCl. Introduce lang ako ng mole ratio. Gamit ito. So, 1 mole of zinc over 2 moles of HCl. So, cancel yung moles of HCl. Matitira moles of zinc. 0.8 divided by 2 will give me 0.4 moles of zinc. Anong ibig sabihin nitong number na to? Ibig sabihin, kapag 0.8 mole of HCl yung limiting reagent ko, 0.4 moles ng zinc yung i-consume ko. Ang tanong, gaano ba karami yung zinc na available? Meron akong 1 mole ng zinc dito. Ibig sabihin, sobra-sobra. Okay? Alin dyan yung sobra? Yung zinc. Ibig sabihin, siya yung excess. Ano yung limiting? Yung HCl. Kasi ito, pwede yan. Pwede. Okay? So, in that case, ang limiting reagent natin, HCl. Bakit? Kasi yung 0.8 mole niya, magkukonsume lang ng 0.4 mole ng zinc. Okay? Ano yung excess natin? Ang excess reagent natin, yung zinc. Bakit? Kasi 0.4 mole lang yung i-consume. Ilan ba siya? 1 mole yung available sa atin sa laboratory. Okay? Ang tanong, gaano karami yung sobra? Ang sobra dyan, since meron akong available na 1 mole, tapos ang i-consume ko is 0.4 lang, bakit 0.4 lang? Sinong may kasalanan? Si HCl ang unti kasi. Okay? So, 1 minus 0.4 will give me 0.6 mole of zinc. Ganyan karami yung excess. Okay?